Tiklo sa Quezon City ang tatlong namara ng isang taxi at nang hold up sa driver nito. Nang hindi sila bigyan ng pera, sinaksak nila ang driver. At nakatutok si James Agustin. Walang kawala sa hot pursuit operation ng pulisya sa Barangay Balonbato, Quezon City ang tatlong lalaki na nasa likod umano ng pang-hold up sa isang taxi driver. Ang 38 anyo sa lalaking biktima, sugatan matapos magtamo ng saksak sa batok at tagiliran. Ayon sa pulisya, sumakay ang mga sospek sa Muñoz at nagpapatid sa Balintawa. Pinilit siya na ibigay yung pera na kita niya sa kanya, tinutukan siya ng patalim nito sa leeg. Nung hindi binigay sa kanya, sinaksak na siya sa leeg, likod na leeg niya, tapos tagiliran, sabay kuha yung pera sa harap niya. Sabay takbo na rin yung tatlo. Hindi na nabawi mula sa mga sospek ang higit 3,000 pisong pera, maging ang ginamit na kutsilyo. Ayon sa pulisya, inaalam pa nila kung may ibang kasabwat ang mga sospek. Yung modus nila is dati sila nanililimos, ngayon is medyo hindi na sila contented sa ganon. Ngayon nagre-resort na sila sa, parang nag-uusap na sila, may meeting of minds na sila to come up with this parang planned na pang-hold up. Dinala sa Talipapa Police Station ang mga sospek. Doon positibo silang kinilala ng biktima na nang hold up umano sa kanya. Itinanggi naman ng tatlo ang mga aligasyon laban sa kanila. Hindi po namin ginawa yun po, sir. Pero sumakay kami ng jeep ng asawa ko. Bigla po pinara yung jeep ng pulis. Magkasama ka pero natulog ka, iba tulugan. Wala po akong alam dyan. Nung gabing yung bumili lang po ako ng kanin tapos napadala lang ako sa ano na yun. Nasampahan na ang mga sospek ng reklamong robbery. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Lumabas na mayroong kalahating bilyong pisong insertion sa intelligence funds ng PNP ngayong taon ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sinabi niya yan sa pagdinig sa Senado kaugnay ng hinihinging budget ng PNP sa 2026. Dagdag ni Remulla, isinauli nila ito sa opisina ng Pangulo dahil hindi naman nila ito hiningi. Hindi pinangalanan ni Remulla ang nasa likod umano nito, pero anya, ang tinutukoy niya ang siya ring nag-request ng 3,000 container ng isda. Matatandaan noong Setyembre, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na pilit na humihingi noon si dating Congressman Zaldico ng permit para sa importation ng 3,000 container ng isda, bagay na hindi niya pinagbigyan. Pinalawig pa ng gobyerno ang food program nito kung saan binibigyan ng 3,000 pisong e-voucher ang mga piling mahihira para ipambili ng pagkain. Nakatutok si Bernadette Reyes. Masayang namili ang mag-inang Marian at Jillian ng mga gulay, bigas at iba pang pagkain sa Kadiwa Store sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Wala kasing gastos dahil hindi pera ang pambili rito, kundi electronic voucher na bigay rin sa kanila sa ilalim ng walang gutom program ng DSWD. Ito ang Refuel Project. Malaking bagay po kasi minsan po inaabot kami walang pera. Kahit pa paano kung wala kami pera, may pambabawi niya na ako. 3,000 pisong halaga ng pagkain ang pwedeng bilhin ng bawat pamilyang benepisyaryo na mas madaling ma-monitor dahil high-tech. Isa-scan lang ang voucher card nila. Ito yung tinatawag na mobile point of sale device. Sa pamamagitan ng makinang ito, malalaman na ng isang beneficiary ang kanyang purchase history at maaari na rin mag-advance order. Kailangan lang iscan ang kanilang card at lalabas na ang iba't ibang mga detalye. Pero hindi basta pagkain kundi yung pasok sa pinapayagan ng DSWD. Masustansya po gulay, prutas. Kahit po sa eskwela, nagbabago po siya ng mga gulay. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, layo ng Refuel Project na dumami ang bilang ng mga makikinabang sa walang gutom program. Sa susunod na taon, dadami na sa 600,000 ang magiging benepisyaryo. Pagdating ng 2027, paaabutin na po natin ng 750,000 na pamilya. Ang hangarin namin ay umabot sa yung 1 million. Pagmamalaki ng Pangulo, nakatulong ang programa sa pagpapababa ng bilang na nagugutom o food poor gaya ng lumabas sa isang SWS survey. Oktubre, nung nakaraang na taon, ay 48.7% ang sinasabing hunger rate. Bumaba na po at naging 41.5% itong Marso.
Bukod sa voucher, tuturuan din ng mga beneficiary sa tamang nutrisyon. Part nitong programa na to is an nutrition education session. Makikita niyo yan mamaya. Kung saan bago sila mag-receive ng pagkain, tinuturuan sila ng kahalagahan ng iba't ibang klaseng food groups. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. May dumaloy na pag-asa sa mga residenteng apektado ng lindol sa Bogo City sa Cebu. Sa gitna kasi ng kawalan ng supply ng tubig, umusbong sa kanilang barangay ang isang bukal. Kuya Kim, ano na? Sa pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol dito sa Bogo City, Cebu, isa raw sa mga naging hamon sa mga residente ang maghanap ng malinis na tubig. Yung inuming tubig po, binibigyan naman yung pangligo, panghugas ng plato at saka panglaba. Yun yung medyo kwan sa amin. Naputol po talaga yung supply pagkatapos ng lindol, kaya wala na po talaga kaming ibang mapagkukuhanan ng tubig. Hanggang dumaloy daw ang pag-asa sa kanilang komunidad nang sa tabing dagat ng Barangay Gairan. Meron silang nadiskubre, isang bukal. At ang tubig daw na dumadaloy dito, napakalinaw. Crystal clear po talaga siya, hindi talaga nauubos yung tubig dito. Ginagamit namin yung tubig sa pangligo, tsaka yung panghugas ng plato, panglaba. Marami po talaga nakinabang doon. Malaking tulong talaga, parang sa kabila ng lahat na sakuna na naranasan namin, meron pa ring bukal na dumating, siguro bigay ng may kapal. At sa kabila daw ng mga nagsulputang sinkhole sa kanilang bayan, ang mga residente hindi raw natatakot na lumapit sa bukal para mag-igib ng tubig. Alam naman po namin na dito sa may dalampasigan namin is medyo mabato siya. Hindi naman po siya halo yung ilalim siguro. Malinis nga ba ang tubig na dumadaloy mula sa bukal? At ligtas nga bang lumapit dito? Ayon sa eksperto, ang bukal na sumulpot sa dalampasigan ng Barangay Gairan, resulta daw ng magnitude 6.9 na lindol. Ang tawag sa phenomenon na yan ay earthquake-induced release of groundwater doon sa mga fractured rocks natin. Ang tubig na dumadaloy mula rito, posible daw na galing sa mga tinatawag na aquifers. Yung aquifers, yun yung rock layers natin na nag-hold ng groundwater natin. And during earthquake, possible na disrupt yung groundwater flow. So nag-induce siya ng mga excess pressure. Naghanap siya talaga siya ng dadaanan. In using that water, hindi natin siya advisable hanggat hindi siya dumadaan ng commercial purification for human consumption. But generally, sa mga non-essential use, pangligo, panghugas, pangdilig, pwede naman siyang gamitin. Pero hindi pa delikado para sa residente na lumapit sa bukal? When we speak on a geological timeline, in the future, pwede siyang maging sinkholes. But for now, early stage pa lang yan. Mahalaga rin na mapag-aralan nito ng kinaukulan. In-assess na po siya, pero as of now, hindi pa talaga siya na-focus kasi yung inuna pa talaga yung paglalagyan talaga ng mga IDPs natin. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala, sa gitna ng sakuna, may dadaloy at dadaloy na pag-asa. Kahit tapos ang pinagbidahang series na Lolong, nagsasanay sa isang Filipino martial arts si Ruru Madrid. Umaasa siyang maipapasa niya rin ito sa mga kabataan balang araw. Makichika kay Athena Imperial. Love team. Habang hindi pa jam-packed ang schedule ni Ruru Madrid sa mga shoot at taping, sinasamantala niyang magsanay ng martial arts na interes na niya simula pagkabata. Mahal ko yung martial arts eh. Gusto ko yung napapagod yung sarili ko. I love learning new skills. At least thrice a week ang training niya ng Filipino martial art na Laraw Kali Pamuok sa kanyang coach. Meron tayong sariling atin eh. Ito talagang Pilipino. So might as well, ito yung bibit-bitin ko. At I'm hoping na makahawa ko sa mga kapwa natin Pilipino at makapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga kabataan na itry nila to. Aside from working out regularly, dagdag ito sa health and wellness routine ng aktor. Marami kang matutunan dyan, hindi lang yung skills but also yung disiplina. Nakikita rin ni Ruru na balang araw, ipapasa niya sa mga kabataan ang natutunang Laraw Kali Pamuok. Gusto kong ibuhos lahat ng energy at attention ko dito at i-master ko siya. Eventually, ang goal ko or ang na-visualize ko is
maging lakan ako someday, maging teacher, and I get to go sa mga schools, makapagturo sa mga bata about Filipino martial arts. At kung magkaroon ng upcoming projects na kailangan uli ng action scenes, alam na ni Ruru na he's more than ready for the role. Kung ano yung hindi ko nagawa doon sa last project ko, gagawin ko siya dito. I always want na hanapin yung best version ng sarili ko all the time. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Inimpound ng Land Transportation Office o LTO ang isang luxury car sa Taguig na sinita dahil walang plaka. Lumalabas kasi ng importer ng luxury car ay pareho ng binilhan ng mag-asawang Diskaya ng kanilang mga sasakyan. Ayon sa LTO, 2024 pa narehistro at na-release ang plaka para sa sasakyan pero hindi pa ikinabit at nakaselyo pa. Nakikipag-ugnayan din ng LTO sa Bureau of Customs para malaman kung nagbayad ng karampatang buwis ang may-ari ng sasakyan. Wala pang pahayag ang Korea National na sinasabing may-ari ng luxury car. Kailangan namin munang temporary siya i-impound kasi para yung system na nag-import sa sasakyan ng mga Diskaya, ito rin yung nag-import nitong sasakyan na to at nirehistro din doon sa old system ng LTO na pinag-uusapan namin ngayon kung paano napapasok doon. 4 na dayuhang wanted sa kanilang bansa ang nasa kote sa magkahiwalay na operasyon sa Cebu at Cagayan de Oro City. 2 sa inaresto ang may Interpol Red Notice, habang ang isa, 10 taong nagtago sa Pilipinas. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Habang nasa kasarapan ng paglalaro ng golf sa Cebu City ang 3 target na Koreano, sit down. unti-unti silang nilalapitan ng mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit. Hanggang sa 체포가 되시는 겁니다. Okay. You have the right to remain silent. 진술을 거부하실 권리가 있고요. inaresto ang 3. 2 sa kanila may Interpol Red Notice, habang ang isa naman nagpakilalang Pilipino gamit ang isang peking ID. Agad tayong nag-deploy ng ating tracker team at natuntun nga natin yung pinagtataguan nila. Nalaman natin na madalas silang maglaro ng golf dito sa isang area sa Cebu, kaya doon natin sila sinundan. At nung matukoy nga nung ating mga operatiba na nandun sila sa area, ay agad nilang pinuntahan at hinuli itong mga subject fugitives natin. Pinaghahanap ang mga Koreano dahil sa kanilang paggamit ng mga peking identity at dokumento para sa kanilang modus operandi. Sila ay wanted sa Korea dahil sa panluloko or sa loan fraud scheme. So sinasabi na kumita sila ng mahigit sa 120 million pesos sa scheme na ito. You are being arrested through a mission order signed by our commissioner. Bumagsak naman sa kamay ng BIFSU sa Cagayan de Oro City ang isang 59 anyos na Japanese national na isang dekada nang nagtatago sa Pilipinas dahil sa kanyang atraso sa bansang Japan. 10 years na at matagal na rin siya dito nagtatago sa kasong assault. So sinasabi na may hiniraman siya ng pera at nang hindi nga siya napahiram ay binugbog niya ito at nagtamo ng malubhang tama ang kanyang biktima. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng mga dayuhang inaresto na naharap sa deportation sa kanilang mga bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na sila mismo ang nagtayo ng mga estrukturang namataan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Bajo de Masinloc. Ayon naman sa impormasyong nakalap ng PCG, nakalagay na ito noong 2010 o mas matagal pa. Nakatutok si Chino Gaston. Ang noong unay palaisipan kung ano ang mga namataang istruktura sa Bajo de Masinloc na napansin ng Philippine Coast Guard noong Maritime Domain Awareness Flight noong Lunes, na kumpirma na ngayong hindi raw bago at lumalabas na itinayo mismo ng Armed Forces of the Philippines ilang dekada na ang nakakaraan. Sa mga litratong ibinahagi ng source ng GMA Integrated News, makikitang kinakapitan na ng marine growth at lumot ang parting nasa ilalim ng tubig. Samantalang ang patusok na parting nasa ibabaw ng tubig may bakas na ng kalawang. Mga biga at poste daw ito
na inilagay noon bilang paghahanda sa pagtayo ng isang monitoring outpost sa Bahura. That is 90 siya kasi may structure pang inchik na pinasabog natin. Ang official stand natin, atin yun dati. Ano ang ating barracks? Nag-start tayo ng barracks noon sana? Oo. Ang Philippine Coast Guard nakatanggap din ng impormasyon na taong 2010 o maaring mas matagal pa itinayo ang mga nakitang structures. Batay daw ito sa satellite imagery mula sa mga panahong iyon. It's not just as early as 2023. We are now retrieving images way back earlier, no? That this structure has been there already. So this is not something new. I think the structure is there, is already is more than enough telling na malaman natin it goes early as 2010. Pero hindi nagpapakakampante ang PCG dahil sa mga bagong lagay na boya ng China Coast Guard sa loob at labas ng Baho de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Bumiyahe pa norte ang ilang Kapuso Star para magpasaya sa mga pista sa Pangasinan at Isabela. Sinuklian naman niya ng mga taga-roon ng masasarap nilang delicacies. May report si Diane Localiano ng GMA Regional TV. Nag-uumapaw ang kasiyahan sa Alaminos, Laguna sa pagdiriwang ng Coramlan Festival 2025. Isang linggong selebrasyon ng pagbibigay pugay sa masaganang ani, kultura at pananampalataya. Tampok ang tatlong pangunahing produkto ng bayan, coconut, rambutan at lanzones. Kasabay nito ang kapistahan ng patron ng Alaminos, ang Nuestra Señora del Pilar. Sa gabi ng pasasalamat, dinumog ang Kapuso Stars mula sa katatapos lang na hit GMA Afternoon Prime Series, My Father's Wife. Sina Kylie Padilla, Jack Roberto at Hazel Kinucci nagbigay saya at kilig sa mga Alaminense. Oh my gosh, ang saya-saya ng energy ng lahat. I feel so accepted and loved here. First time ko mag-perform dito and sobrang init ng pagtanggap ng mga tao sa amin. Maraming salamat sa inyo. Sobrang ramdam na ramdam namin yung warmth ng pagtanggap sa amin ng mga Alaminense. Bukod sa pinaka-inaabangang street dancing competition, may Cookfest hapagkainan sa Alaminos din kung saan bida ang niyog bilang pangunahing sangkap. I love it because I love adobo and I love gata. So, ang feeling ko masarap siya sa kanin. So yes, heart, I love the dish. Deserve na maging champion. For me, ang rich nung lasa niya, nung sauce. Favorite ko adobo. First time ko matingin ng adobo na ganito. With rambutan. Biyaheng Etxague Isabela naman ang mga kapusong sina Julian San Jose, Isabel Ortega, Zonia Mejia, Seb Pajarillo, John Vic de Guzman at May Bautista. Tinikman nila ang masasarap na lutong Etxagueño mula sa mga ulam hanggang sa mga kakanin. Ilan nga sa mga binabalik-balikan na delicacy dito ay ang kuribengbeng na isang native delicacy na gawa sa giniling na mais at saba na inilutong sa dahon ng saging. Nakisaya rin sila sa Mangal Festival. Ang Mangal Festival ay pinagdiriwang bilang pagpupugay sa mga Yogad warrior na silang mga unang nanirahan sa lugar. Pagkilala rin ito para sa kanilang katapangan sa pakikipaglaban para sa bayan. Iba't ibang aktibidad ang mas nagpapasigla sa kapistahan sa Etxague Municipal Grounds. Real na real naman ang naramdamang saya ng crowd nang makita na ang cast ng Sanggang Dikit for Real na sila John Vic, Seb at Zonia. Nakaka-inlove na performances ni na Isabel Ortega at The Voice Kids PH coach and Asia's Limitless star Julian San Jose. Natutuwa ako at talagang sobrang nakaka-happy yung energy ng ating mga kapuso. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Diane Localiano, nakatutok 24 oras. Itinalagang bagong Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapanumpa kay Acorda. Pinalitan ang dating PNP Chief si Gilberto Cruz. Pamumunuan ngayon ni Acorda ang komisyong nag-iimbestiga sa mga criminal group. April 2024 nang magretiro siya bilang PNP Chief.
Buwis buhay ang pagsagip sa isang asong nahulog sa sinkhole kasunod ng lindol sa San Remigio, Cebu. Gamit ang lubid, bumaba sa sinkhole ang isang lalaki habang inaalalayan ng iba pang residente. Kinailangang talian ng lubid ang aso para maiangat mula sa butas. Ayon po sa uploader, naibalik na sa may-ari ang aso. Samantala, isang sinkhole din ang namataan sa mabundok na bahagi ng Barangay Maslog sa Tagobon sa Cebu. Ayon sa Tagobon MDRRMO, malayo ang sinkhole sa residential area pero nagsasagawa pa rin sila ng assessment. May 4 na sinkhole ding nakita sa baybayin ng parehong barangay. Ang Philippine Coast Guard maglalagay ng mga boya sa lugar para limitahan ang pagpasok doon ng publiko. Pinaalalahanan ang mga tao na huwag munang pumunta malapit sa mga sinkhole. Nilinaw ni Pokwang na hindi siya nag-iendorso ng sugal. Kasunod niya ng pagkalat online ng video, ginamitan ng AI para magmukaing endorser siya ng isang gaming platform. Ang paalala ni Mamang Pokwang sa chika ni Nelson Canlas. Bukod sa negosyo kong ito, may nilalaro akong magugustuhan nyo rin. Kumalat sa social media ang video nito ni Mamang Pokwang na ang tila sinasabi ay pag-endorso ng gaming platform. Pero ang video, deep fake pala o minanipula. Kinuha ang video niya mula sa isang live selling video at pinatungan ng boses na gawa ng AI o Artificial Intelligence. Or sa makakapanood. O makakapanood po ito, paki-block na lang. Hindi po talaga ako nag-i-endorse sa mga online gaming. Bilang ina, alam ko pong hindi magandang sugal sa pamilya, nakakasira po yan. Ingat po tayo kasi ang lala talaga ng AI ngayon. Sobrang ang lala. Isa lang si Pokwang sa maraming naging biktima ng deepfake. Para makaiwas sa mga mapanlinlang na posts, bantayan ang ilang red flags o signs. Kabilang dyan ang tila hindi sabay na audio tulad ng pagsasalita sa napapanood na video. I-check din kung legit at mapagkakatiwala ang accounts ang nag-post o nag-share. Red flag din kung unlikely na mag-e-endorso ang isang tao ng produkto o serbisyo. Paalala naman ni Pokwang, matindi na ang lokohan online kaya dapat maging maingat. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, 70 araw na lang po at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.